Inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Naku po. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Grabe. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. Naku po. Foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. Bistuhan na mga ka-update. Nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Naku po, Wala silang Trililing. ibang in-interview na mga witnesses kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. Grabe nga ho ang nagre-revelasyon ngayon mga ka-update. Mantakin po ninyo lumabas ho yung mga kasamahan ho ni Sergeant Gutesa na 18 Marines. Dito mga ka-update, matitindi ho talaga ang kanilang inilantad, mga inilabas, mga resibo, mga litrato mga ka-update. Hindi lang ho yan, pati si Trililing mga ka-update, nilaglag ho nila na di umano tumanggap ng $2 milyon. At dito ang inisikaso ni Trililing, natatandaan niyo ho ba yung nabalita noon na bumisita si Trililing sa ICC tapos si FPRRD pinuntahan niya tapos nawalan daw ng malay. Di ba na-issue ho yan noon? Na-stress si FPRRD tapos itong si Trililing mga ka-update, yan pala yung dahilan. Si Trililing may koneksyon dyan sa loob ng ICC dito kasi mga ka-update, diretsahan ho nilang sinabi na yung tinanggap na 2 milyon ni Trililing ipamimigay doon sa mga biktima ng mga, alam niyo na, yung nagkukunwaring ginawa pa ho nila Santo Papang si Saint Kian. Ayan, dyan ho nila pinagbibigyan yung mga naging biktima daw ng AJK ni FPRRD. Mantakin po ninyo mga ka-update, $2 milyon kung ano po natin yan mga ka-update igagawin natin peso, nasa around 110 million ho yan. Ganyan ho kalaking pera yung gaaling pa ho sa mga taxpayer na kamukha natin. Tapos saan ho nila binibigay? Diyan sa mga ajik. Diyan sa mga ajik. Mga ka-update, basahin ho natin. Pati nga ito si Trililing. Siyempre mga ka-update ito hong nangyari ngayong revelasyon, natutuliro na ho siya. Hindi niya na ho alam ang kanyang sasabihin. Siyempre mga ka-update, todo deny ho yan. Mantakin po ninyo, magde-deny. Ito mga ka-update, basahin ho natin ito mga naging payag ni Trililing. Kung okay Trililing mga ka-update, habang maaga pa, hanggat hindi pa nakaluklok si Sara Duterte bilang presidente, mga ka-update, magbago na ho siya. Baliktarin niya na, aminin niya na yung katotohanan na binabayaran sila, tinraidor nila ang bansang Pilipinas. Ayan mga ka-update, basahin ho natin na I vehemently deny that I received 2 million or any amount from Saldico for the ICC investigation or any other purpose. Siyempre mga ka-update, ano bang expect natin na hindi siya tatanggi? Di ba? Sino ho ba yung mga naglalaglag dyan? Kahit nga si Kong Saldico mga ka-update, di ba sinabi niya naman na yung mga billion na hinahatid kay Marcos Jr. kay Martin Romualdez, tumutugma. Gayon din kay Sergeant Gutesa mga ka-update. Tapos ito pang si Trililing, paniniwalaan nyo. Dyan nga sa kanyang lungsod sa Caloocan, kung hindi tayo nagkakamali, hindi nga siya manalo-nalo sa kanilang eleksyon dyan. Kahit nga barangay tanod daw mga ka-update, hindi ho siya pananaluhin. Di ba? Ito mga ka-update, tuloy lang po natin. This is an attempt to discredit the ongoing ICC proceedings against Duterte. I will be filing cyber libel cases against Levy Balicod. Mga ka-update, ito talaga, pag nauna pang makasuhan itong mga lumabas na US Marine o Philippine Marine mga ka-update, yung mga kasama ni Gutesa, talagang sigurado malaking katotohanan ho yan. Panigurado, babalik ta rin pa ho nila yan. Ngayon di ba si Gutesa mga ka-update, wala pa rin hanggang ngayon, hindi pa natin nakikita o hindi pa natin alam kung nasaan talaga siya. Ayan Mike Defensor, Jason Sa, the 18 ex-soldiers, and all those who are maliciously circulating this blatant lie. This is not new to me. I will not be distracted. Hahabulin ko kayo. Siya pa ho'y matapang. Mantakin po ninyo. Ganyan ho talaga. Ganyan ho talaga yung mangyayari mga ka-update.
pag wala ka na sa tamang pag-iisip. Kaya dito wala ho tayong paligoy-ligoy pa. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong. Ayan, kaya update tingnan muna ho natin itong litrato. Ito ho litrato ng mga di umanong. Ayan, ito mga update, papagkita na lang ho natin. Ayan daw, isa ho yung mga litrato. Sobrang dami ho kasi nito mga update. Kaya, tingnan nyo. Katulad ho niyan yung mga maleta na i-deliver kanino? Kay Martin Luther King at sa presidente natin na bangag. Ayan, nakikita niyo ho, isasakay pa ho yata yan sa helicopter kung hindi ho tayo nagkakamali. Di ba? Grabe mga kabit. Kaya mga direct na ho tayo dito. Wala ho tayong paligoy-ligoy mga kabit ha. Unahin na ho natin itong mga video, yung mga pasabog na mga, alam niyo na, mga marine. Kasi mga kabit, ito lang ho talaga yung hinihintay ng mga ating kababayan na milyon-milyon Pilipino na malaman ilantad yung mga puno ng korupsyon, yung mga mastermind, kahit na nagbubulag-bulagan na nadadivert na yung issue kahit saan-saan. Di ba mga kabit? Kaya mga direkta na ho tayo dito. Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng pagkain nila, lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot ng grupo ni Sammy Trillanes at saka ni Zaldy Co. Pero ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano, gumagamit din sila ng helicopter, at ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas. Ngayon po ay lumabas ang mga dating kasamahan ni Master Sergeant Orly Gutesa sa trabaho bilang security consultant o security personnel ni dating Congressman Zaldy Co. Ito mga kabit, nakakabilib ho yan na pinakita ho talaga nila yung pagiging marine po nila. Mantakid po ninyo, kakaunti lang ho yung mga taong nakakagawa ng ganyan. Kahit na alam nyo na mga kabdita, delikado yung buhay ho nila. Mas gusto naman ho nilang ilantad sa milyon-milyon Pilipino yung totoo nangyari. Hindi ho nila itatago. Kaya ito mga kabdita, itong mga 18 Marines na kasamahan ni Gutesa, saludo ho tayo dyan. Yan ho yung mga taong kinakailangan ng mga Pilipino. Yung totoo, yung nagsasabi, nagbibigay ng transparency. Di ba? Nandito po silang lahat at gusto ko pong ipakilala sa inyo. Ang mga sundalong ito ay wala na sa serbisyo. Ngunit ang nasabi nila sa akin, ito ang marahil na huling labanan na kanilang papasukin at gusto nilang magpakasundalo sa ating bayan. Marami pong contractors sa buong Pilipinas na napromesahan ng proyekto at hindi pa nila nakukuha ang kontrata ay nag-uumpisa na silang mag-remit kay Ginoong Zaldy Co. Doon sa kanyang bahay sa Valle Verde Phase 6 sa Pasig City. At daan-daan na maleta ng pera ang dumarating doon. Merong employee si Ginoong Zaldy Co na binibilang ang mga pera na dumarating sa Valle Verde 6. Pagkatapos nito ay binabalik nila sa maleta ulit at dinadala
sa penthouse ng Horizon Homes sa BGC. At mula sa Horizon Homes, doon na manggagaling ang ibinibigay sa iba't ibang mga politiko at mga personalidad sa ating lipunan. Ang halimbawa po ng proseso ay nag-uumpisa sa pagbilang nila ng pera. Ang susunod po sa larawan sa itaas ay inihahanda ang pera bago isilid sa mga maleta ulit sa Horizon Homes. At yung larawan sa ibaba ay isang halimbawa ng pag-deliver ng pera sa bahay ng isang mambabatas. Makikita po ninyo na may nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Sa aking tanggap na impormasyon ay napilitan siyang mag-execute ng isang affidavit na kung saan ay sinasabi niya na hindi siya kasali o wala siyang nalalaman sa mga pagde-deliver ng mga mali-malitang pera. Pero makikita po ninyo dito na siya mismo ay Grabe mga ka-update ha, silipin nyo na lang ho yung mga media outlets ha. Ito, diretsahan na ho tayo ha. Diretsahan na ho tayo yung mga pinapakita ho ng mga US, yung mga Marines na yan, mga update, yung mga litrato, yung mga resibo ho nila na nagpapakita na naglalagay sila ng pera dyan sa malay-maleta. Check nyo ho yung mga paborito nyong pinapanood sa TV. I-check nyo ho yung mga media outlets kung inilabas ho ba nila yung mga video, litrato ng mga magnanakaw na hinahatiran si Bongbong Marcos Jr. at si Martin Luther King. I-check nyo mga kabit, wala ho sila. Pinagtatakpan ho ng media outlets, ganyan ho katindi. Pati mga media outlets mga kabit, binabayaran. Ha? Bayad na bayad dyan kay Martin Luther King at kay Marcos Jr. I-check nyo mga kabit, kakaunti lang ho talaga yung mga, alam nyo na, kakaunti lang ho yung taong gusto nilang ipakita. Check nyo ho mga kabdita. Pero kasi tignan nyo yung mga balita ho nila. Puro focus ho sila dyan kay Luis Tro, dyan kay Pangulong Duterte. Pero yung mga Marines, mga kabdit, wala ho ni isa sa mga media outlets literal na pinagtatakpan at ayaw ipaalam sa milyong-milyong Pilipino. Pero mga kabdit, nakakalimutan ho nila may social media na. Meron na hong makikita, malalaman at malalaman pa rin ho ng taong bayan. Yung kabalbalan ho na kahit na itago pa ng mga media outlets, malalaman at malalaman pa rin ho yan ng ating mga kababayan. Ganyan ho katindi mga kabdit. Sama sa pagde-deliver ng pera. Kaya naaawa po ako ngayon sa sitwasyon ni Master Sergeant Gutesa dahil ginawa siyang sinungaling. Meron pong iba pang mga larawan na sa tamang forum later ay maglalahad pa kami ng karagdagang mga ebidensya. Pero ang pagde-deliver nila ng pera ay gumagamit ng eroplano, gumagamit din sila ng helicopter, at ganito po ang mga dinideliver sa mga bahay ng ilang mga mambabatas.
Makikita ninyo sa itaas na larawan ang hilera ng mga maleta na ang laman ay pera. At parte lamang ito ng isang delivery na sa panahon na ito ay 52 na maleta ito. Sa isang delivery, umabot ng 52 na bagahe. Makikita rin po ninyo na ang ating mga ebidensya ay minsan kinukuhanan ang buong bahay ng mambabatas, buong bahay ng mga ilang nasa media, yung tinatawag nating mga media operators. At ganyan po sila mag-deliver. No? Makikita po ninyo sa ibabang larawan ang mga maleta rin ng pera. At marami pa pong iba na katulad nitong mga larawan. At dito sa taas na larawan ay ipinapakita lamang na yung isang malaking maleta ay hindi kayang o halos hirap na buhatin ng 3 katao. Ngayon po ay merong pangalawang aspeto ng affidavit ng ating mga magigiting na Pilipino na nasa harap natin ngayon. Meron silang mahalagang napansin, naobserbahan, at alam sa kanilang personal na pananaw dahil nasali sila sa isang importanteng operasyon. Ito po ay patungkol sa nangyaring operasyon ng ICC. This one? Nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may indilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. Eto mga kabit, sinabi na rin ho natin ito noong mga naglalabas pa ng video ito si Kong Saldico na darating ho ang oras at ang araw na mismong itong, alam niyo na, yung nangyari kay Pangulong Duterte, planado ng administrasyon ni Marcos. Ito yun yung pinakahihintay ho natin mga kabit. Mismong mga US Marine, ay mga Marines lang mga kabit, hindi na si US Marine. Mismong mga Marines natin mga kabit, sila na huy naglantad na nakatanggap ng $2 milyon si Trililing para ibayad dyan sa mga investigator ng ICC. Tignan nyo yung ginagawa nila sa matanda ngayon. Iniipit ho nila. Panigurado mga kabit sa nangyaring revelasyon ito.
lalantad na naman ho itong si Kong Saldico. Yan ho yung nakikita na naman ho natin na patutuhanan niya yung mga pagtanggap ng mga ICC at ni Trililing. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng pagkain nila, lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot ng grupo ni Sunny Trillanes at saka ni Saldico. At bilang isang abogado po ay nababahala ako dito. Dahil ang sarili kong konklusyon na hindi naman nilahad ng mga sundalo na ito dito sa affidavit nila. Pero bilang isang abogado, ay nakikita ko ang isang mabigat na suliranin ng isang third world country na katulad natin na siya lamang pinag-iinitan ng mga ICC. Hindi nila kayang ipatupad ang kanilang orders sa mga mayayaman na bansa. Tanging third world countries lang. At ito ang aking obserbasyon. Una, ang ICC investigators did not conduct a bona fide investigation in the Philippines because they only interviewed people sent to them by Sunny Trillanes. No? Nakapasok din sila sa bilibid prisons para kausapin ang tatlong na sentensyahan sa pagpatay kay Kian de los Santos. Meron din silang kinausap na mga di umano ay EJK victims' families sa bahay talinga ni Father Flavie Villanueva. At lahat ng gastos ni Father Flavie Villanueva ay sagot ni Saldico. Number 2, dahil December 2023 lang. Kaya mga ka-update, maniniwala ba kayo dyan kay Flavie? Di ba aminado nga hong gumagamit ng Coca-Cola? Yung alam nyo na yung white powder. Tapos maniniwala pa kayo dyan? Narinig naman ho natin na pinopondohan pa ni Kong Saldico yung mga yan. Noong kakampi niya pa ho, yung administrasyon ni Marcos Jr. o ngayon, naglalantaran na yung mga malalaking sindikato sa gobyerno. Ano hong gagawin ng administrasyon? Ang unang gagawin ho nila dyan, babayaran na naman ho nila na malaki ang mga media outlets para ho pagtakpan. Mabura na naman ho itong mga, alam niyo na yung paglantad ng 18 Marines. Tapos ang mangyari niyan, panigurado at panigurado, iisa-isahin ho nila yung mga Marines. Kaya mga dito, panalangin na lang ho natin. Itong paglantad ng mga Marines na ipinakita ho talaga nila na mahal ho nila ang ating bayan. Kasi isipin nyo, ilalabas ho nila yung ganyan na kabibigat na aligasyon kung hindi naman totoo. Di ba? Unang pumunta ang ICC investigators sa Pilipinas ay hindi nakakaduda that the ICC investigators
manufactured the existence of ICC jurisdiction in the Philippines because the residual jurisdiction of ICC ended in March of 2019, or 1 year after the Philippines deposited its articles of withdrawal in the United Nations. Number 4, the ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. At panglima, ang mandato ng ICC ay di umano protektahan ang human rights ng mga tao. Pero bakit hindi sila nagbigay o nirespeto ang human rights ng isang tao na kanilang iniimbestigahan sa pamamagitan sana ng pag-imbestiga ng mga ibang tao na hindi pinapadala ni Sunny Trillanes? So yan po ang buod ng kanilang affidavit. At una ko nang ipaalam sa inyo na bago po kami magbigay ng buong kopya sa inyong lahat, ay pahintulutan muna ninyo kami na isumite ito sa Office of the Ombudsman para makita natin kung umaandar pa ang sistema sa Office of the Ombudsman. Dahil isa ang ngayong ombudsman natin na binanggit dito sa affidavit. Pangalawa, ay magsusumiti rin kami sa ICC mismo para malaman ng ICC ang so that ICC will know how the ICC investigators conducted themselves in the Philippines. At panghuli ay magbibigay kami ng kopya sa lahat ng embahada ng mga bansa na kasapi sa ICC para malaman nila kung paano gumalaw ang ICC. Alam naman natin na bawat bansang miyembro dyan ay nagko-contribute sa ICC. Pero katulad ng kino-contribute nila, ang mga litrato na naipakita ko sa inyo ay makikita ninyo kung saan pumupunta ang ating mga buwis. Now you know where our taxes go. Now you know at least where our taxes went. Maraming salamat po at magpapaunlak po kami ng katanungan at kung maaari ay 10 lamang. Kasi alam niyo po, sa ngayon ay meron lang nakaabang sa labas na handang manakit o manakot sa ating mga sundalo. Ayan, malaking katotohanan ho yan. Panigurado at panigurado kasi imposible hong hindi ho sila dadalihin. Lalo na dinadawit, alam niyo na, nilaglag na naman ho yung presidente, si Martin Luther King. Kaya mga kabdit, panalangin na lang ho natin yan safety ng mga matatapang na Marines. Gayun din ho si Gutesa. Kaya mga kabdit, kung meron kayo naging komento reaction, sa comment section na lang ho natin pag-usapan. Kaya mga kabdit, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.